Sumalpok ang isang kotse sa kasalubong na truck sa Santa Barbara, Pangasinan. Napunta sa gilid ng kalsada ang kotse. Nawala naman ang kontrol ang driver ng truck saka bumangga sa isa pang kotse. 4 ang sugatan. Sabi ng pulisya, nakainom ang driver ng kotseng bumangga sa truck. Patay sa pananambang ang Vice Mayor ng South UP Maguindanao del Sur na si Roldan Benito. Nasawi rin ang kanyang aide o security escort. Ayon sa Maguindanao del Sur Police, pinagbabaril ang mga biktima habang sakay ng pickup truck sa Barangay Pandan alas 5 ng hapon. Tumakas sa mga armadong lalaki patungo sa liblib na lugar. Sugatan ang misis ni Benito na barangay chairwoman, gayon din ang kanilang anak at isa pang escort. Patuloy na tinutugis ang mga suspect. Kinundena ng alkalde ng South UP ang pag-atake. Dahil umano sa sumabog na LPG, nasunog ang isang gusali sa Binondo sa Maynila. 11 ang patay, kabilang ang misis ng may-ari ng karinderya kung saan nagmula raw ang apoy. Narito ang aking report. Higit pa sa ari-arian ang nawala kay Tatay Nori nang masunog ang kanyang karinderya sa Binondo, Maynila. 3 kaanak niya ang nasawi, kabilang ang kanyang misis. Nasa palengke siya nang mangyari ang insidente. Takbo ako kaagad, pero wala. Hindi ka pa. Pagdating ko, nasusunog na yun. Wala na yun. Nakita niyo na? Wala na. Pero mama rin. Wala na. Dapat kasama na ako doon. Ganun na lang ang kanyang hinagpis nang makita ang bangkay ng kanyang mga kaanak habang inilalabas sa gusali. Kaya kinailangan siyang isakay sa ambulansya. Si Tatay Nori ang may-ari ng karinderya kung saan pinaniniwala ang sumabog ang LPG pero bineberipika pa ito ng BFP. Ito yung karinderya na pinagmula ng sunog dito sa Binondo. Katunayan, kalabas na yung mga pagkain na paninda nila ngayong umaga. Ayon dun sa mga nakasaksi at nakatira malapit dito, nakarinig sila ng malakas na pagsabog. Pagkatapos, mabilis daw na kumalat ang apoy paakyat sa mas mataas na floor. Umabot sa second alarm ang sunog na sumiklab alas 7 ng umaga at tumagal ng mahigit 2 oras. 11 ang nasawi ng matrap sa gusali. Nasa kwarto lang po sila, nasa kalang beddings lang sila. Lumaki na po yung apoy, nasuffocate na sila. Yung nasa mezzanine, sir, ganun pa rin po, nasa higaan pa rin po sila nang makita namin. Kabilang sa mga nasawi ang ilang border sa taas ng karinderya. Sabi ng BFP, puro grills ang bintana kaya hindi nakalabas doon ang mga biktima. Kasunod ng insidente, pinainspeksyon na ni Mayor Hani Lacuna ang lahat ng mga gusali sa Maynila na nakatayo ng 15 taon o higit pa. Kung tumatalima ang mga ito sa National Building Code at Revised Fire Code of the Philippines. Sabi ni DILG Secretary Benher Abalos na pumunta sa lugar, kailangan may managot. Narito ang tip talk para maiwasan ang sunog na may kinalaman sa LPG. Payo ng Bureau of Fire Protection, ilagay ang LPG tank sa lugar na may tamang bentilasyon at hindi naiinitan o direktang natatamaan ng init ng araw. Kung matutulog o aalis ng bahay o tapos na ang magluto, tiyaking nakasara ang regulator ng LPG tank. Kung may maamoy na gas, posibleng may singaw o leak ang tangke, kaya huwag mag-switch ng ilaw. Buksan ang mga bintana at pintuan para sumingaw ang apoy. Tanggalin ang regulator ng LPG at dalhin ang tangke sa labas ng bahay, malayo sa maaaring pagmulan ng apoy. Kung mag-apoy ang LPG tank, huwag magpanik. Kumuha ng basang-basahan at itakip ito sa nasusunog na bahagi ng LPG tank at mabilis na isara ang valve. Nagain po ng reklamo sa NBI ang aktor na si Sandro Mulak, anak ng aktor ring si Nino Mulak. Ayon sa NBI, kasama ni Sandro ang ama ng maghain ng reklamo laban sa 2 tao na hindi pinangalanan ng NBI. Ayon sa NBI, humiling daw ng privacy ang mag-amang Mulak. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Sandro na hindi raw siya okay, pero kakayanin daw niya ang kanyang pinagdaraanan. Sa isang pahayag, humihiling si Nino ng dasal para magkaroon sila ng lakas at tapang para kayaning alalahanin ang ginawa ng mga salarin.
Nagpasalamat din sila sa mga natatanggap na suporta. Nauna rito, inireklamo ni Sandro sa GMA Network ang dalawang independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Sabi ng network, kasalukuyang gumugulong ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng kampo ni Nones at Cruz na hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay anilang nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint. DOJ, pinag-aaralan ng class suit o reklamong isasampa laban sa mga may-ari ng 3 na disgrasyang barko sa Bataan na nagdudulot ng oil spill. DILG, hinimok ang ilang apektadong LGUs na magkaso rin. Paano kalang kontra sa pagkulong sa mga driver na nasangkot sa aksidente pero nakapagbigay ng ebidensyang hindi sila ang may kasalanan? Inihain sa Kamara. Sa ilalim ng Defensive Driving Bill, pwedeng di madetine ang driver kung makapagsusumite siya ng ebidensya gaya ng dashcam o CCTV video. Crisis Alert Level 1, itinaas ng DFA sa Bangladesh dahil sa kabi-kabilang kaguluhan at protesta roon. Pinapayuhan ng mga Pinoy roon na maging mapagmatsyag at sumunod sa patakaran ng mga otoridad. Hindi bababa sa 20 aso na halos butot balat na nasagip sa Dawdao Island sa Pagadian City. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, ginawa na umanong tapunan ng mga inabandonang aso ang isla. Aminado rito ang barangay na nakakasakop sa isla. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng Pagadian, walang inire-report sa kanila ang barangay. Undersecretary Maria Cristina Aldeguer Roque, itinalagang acting secretary ng DTI. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Simula August 11, magbabalik sa GTV ang bagong season ng business lifestyle program na Negosyo Goals. Ayon sa host ng programa na si Ana Magkawas, kaabang-abang ang mga kwento ng pagbangon ng ilang negosyo na palubog na pero nakabawi pa rin. Tampok din ang success stories ng mga negosyo at kanilang business models. Dapat din daw abangan ng mga payo at gabay sa pagsisimula ng negosyo. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.